Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Inaanyayahan ko si Binibining Mendez para pangunahan ang ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Bago magsimula ang ating talakayan, may hinanda kaming paalala para sa inyo. Una, ayusin ang upuan at tumupo ng maayos. Pangalawa naman ay makinig ang lahat sa nagsasalita at iwasan na pakikipag-usap sa katabi. Naintindihan ba, klas? Mabuti. Binibining kagatan, maaari mo bang itala ngayon kung sino ang dumalo at lumiban sa ating klase at ibigay mo ito sa akin pagkatapos ng ating klase. Naintindihan ba? Maraming salamat. Inanda kaming mga ilang katanungan upang subukin kung talaga bang meron kayong natutunan sa nakaraan nating talakayan. Binibining Nepomuceno, ano ang huling paksang ating tinalakay? Magaling, maraming salamat. Ito ay tungkol sa balagtasan. Ginoong Yaon, ano nga ba ang balagtasan? Maraming salamat. Binibining Abiliana, paano nagsimula ang tradisyon ng balagtasan sa Pilipinas? Napakahusay, maraming salamat. At panghuli, Ginoong Sumadilla, ano ba ang ipinahayag sa isang balagtasan? Magaling, bigyan natin sila ng palakpakan. Magaling, ngayon ay uumpisahan na natin ang ating panibagong aralin. Handa na ba kayo? Ngunit bago natin formal na sisimulan ang talakayan, maihanda kaming isang aktibidad sa inyo. Ito ay pinamagatang Panig Nyo, Ipaglaban Nyo. Magkakaroon ng isang debate. Ang klase ay hahatiin sa dalawang pangkat. Ang bawat kinatawan ng pangkat ay bubunot ng papel na kanilang magiging panig kung ito ba ay sang-ayon o di sang-ayon. At sila ay magbabatobik upang malaman kung sino ang mauunang maglalahad. Pangalawa naman, pagkatapos makabunot at magbatbatopik, ay pipili ang bawat kinatawan ng pangkat ng 3 membro sa kanilang grupo na maging tagapagsalita at tatayo ito sa harapan. Kapag nakapili na ay sisimulan na ang aktibidad at ipapakita na namin ang isang paksa na kanilang pagbabasehan para sa isang debate. Ang kanilang magiging paksa ay tungkol sa pagbubunot ng buhok sa ulo. Pagkatapos, ipaalam sa kanila ang kanilang paksa ay bibigyan lamang sila ng 2 minuto upang maghanda. Pagkatapos ng 2 minuto ay itataas ng bandalang puti na hudyat na magsisimula ng magsalita ang unang tagapagsalita ng unang grupo. Ang bawat tagapagsalita ng grupo ay magsasalitaan o magpapalitan ng pagsasalita at magbibigay ng argumento mula sa magkabilang panig. Mayroon lamang silang 1 minuto. Ang bawat tagapagsalita na magsalita at ipaglaban ang kanilang panig na nabunot. Kapag itataas naman ang bandilang itim, ito ay isang hudyat na tapos na ang 1 minuto. Matapos makapagsalita ng mga tagapagsalita, anong bawat pangkat tungkol sa kanilang panig ay magkakaroon ito ng 20 puntos. Naintindihan niyo ba ang panuto, class? Kung gayon, magsisimula na tayo.
Simula na tayo. Maraming salamat sa inyong partisipasyon. Tunay nga kayo ay mga magagaling na mga mag-aaral. Kami ay inyong napahanga sa pinamalas ninyong kasanayan sa pagsasalita. Napansin namin ng aking kasama na ang bawat pangkat ay nagkakaroon talaga ng kooperasyon nagkakaroon sila ng kooperasyon na tulungan ang bawat tagapagsalita ng grupo na ipaglaban ang kanilang panig. Ngunit may napansin lang din kami na ang bawat tagapagsalita ay medyo hindi kagandahan at hindi maayos na nailahad o hindi maayos ang daloy ng kanilang paglalahad ng kanilang panig. Subalit sa kabuuhan ay pinakita ninyo at pinamalas ninyo sa amin at katunayan na kayo ay tunay ngang magaling sa pagsasalita at paglalaban ng mga panig ninyo. Palakpakan natin. Ngayon, may inihanda naman kami isang aktibidad. Ito ay pinamagatang Itapat Mo Ako. Gamit ang mga yarn na narito na naming idinikit, gamit ang mga yarn, ikonekta o itugma ang mga salita sa column A sa kaukulang kahulugan nito na nasa column B. Magtawag ka ng mga mag-aaral, partner, na sasagot sa ating aktibidad. Inaanyayahan ko na pumunta sa harapan si Binibining Abiliana, Rusil, Nepomuceno, Fuentes at Yaon. Maraming salamat sa inyong partisipasyon, Binibining Abiliana, Rusil, Nepomuceno, Fuentes at Ginoong Yaon. Bigyan natin sila ng palakpakan. May ipapanood kami na isang video sa inyo. Ito ay kwentong Nakalbo ang Dato. Ngayon ay makinig at manood ng mabuti sa ipapakita naming video. Nakalbo ang Dato, isang kwentong bayan.
May isang dato na tumandang binata dahil sa paglilingkod sa kanyang mga nasasakupan. Lagi siyang abala sa pamamahala ng kanilang puok. Nalimutan ng dato ang mag-asawa. Siya ay pinayuhan ng matatandang tagapayo na kinakailangan niyang mag-asawa upang magkaroon siya ng anak na magiging tagapagmana niya. Napilitang mamili ang dato ng kakasamahin niya habang buhay. Naging pihikan ang dato dahil sa dami ng magagandang dilag sa pinamumunuang pamayanan. Sa tulong ng matyagang pagpapayo ng matatandang bumubuo ng konseho, natuturing umibig ang dato. Ngunit, hindi lamang iisang dilag ang napili ng dato, kundi dalawang dalagang maganda na ay mababait pa. Dahil sa wala siyang itulak-habigin kung sino sa dalawa ang higit niyang mahal, kaya pinakasalan niya ang dalawang dalaga. Ang isa sa dalagang pinakasalan ng dato ay si Jasmine. Siya ay batang-bata at napakalambing. Kahit na matanda na ang dato, mahal ni Jasmine ang asawa. Mahal na mahal din siya ng dato, kaya pinagkaloob sa kanya ang bawat hilingin niya. Dahil sa pagmamahal sa matandang dato, umisip si Jasmine ng paraan upang magmukhang bata ang asawa. Bubunutin ko ang puting buhok ng dato. Sa ganito, magmumukhang kasing gulang ko lamang siya. Ganun na nga ang ginawa ni Jasmine. Sa tuwing mamamahinga ang dato, binubunutan ni Jasmine ng puting buhok ang asawa. Dahil dito, madaling nakakatulog ang dato at napakahimbing pa. Mahal din ng dato si Farida, ang isa pa niyang asawa. Maganda, mabait si Farida, ngunit kasing tanda ng dato. Tuwang-tuwa si Farida kapag nakikita ang mga puting buhok ng dato. Kahit maganda siya, ayaw niyang magmukhang matanda. Tuwing tanghali, sinusuklayan ni Farida ang dato. Kapag tulog na ang dato, palihim niyang binubunot ang itim na buhok ng asawa. Dahil sa ipinakikitang pagmamahal ng dalawa sa kanya, siyang-siya sa buhay ang dato. Maligayang maligaya ang dato at pinagsisihan niya kung bakit di kaagad siya nag-asawa. Ngunit kayo na lamang ang kanyang pagkabigla nang minsang manalamin siya. Hindi niya nakilala ang kanyang sarili. Kalbo! Kalbo! Kalbo ako! Ang sigaw ng dato. Nakalbo ang dato dahil sa pagmamahal ni Jasmine at ni Farida. Pagkatapos namin ipakita ang video ay bubunot kami ng 5 yarn na nakatusok sa isang ulo o human 3D art gamit ang pambunot nito o ang tweezer. Ang bawat yarn na nakatusok nito ay naglalaman ng mga pangalan ninyo. Kung sino mang pangalan ang mabubunot ay siyang sasagot sa aming mga katanungan. Para sa unang katanungan, inayahan kong tumayo si Binibining Pakibot. Ang unang tanong, ano ang napansin mo sa ating unang activity? Maraming salamat. Para sa ikalawang tanong naman ay si Binibining Perez. Para sa iyo, ano ang naging basihan mo upang patunayan ang iyong pahayag? Magaling, maraming salamat. Para sa ikatlong katanungan, Ginoong Sumadilya, bakit mahirap patunayan ang isang pahayag? Magaling, maraming salamat. Para sa kaapat na katanungan, Binibining Mendez, bakit kailangan nating malaman ang bawat pahayag o pananaw? Maraming salamat, magaling. At panghuli naman ay si Binibining Susmenya. Para sa iyo, bakit nagkakaroon ng dalawang panig? Maraming Magaling. salamat sa inyong mga kasagutan.
Bago tayo formal na dumako sa ating formal na talakayan, ay ipapahayag muna namin ang aming layunin sa pagtatalakay. Sa pagtatapos namin aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang makamit ang sumusunod. Una, nakatutukoy ang pangungusap na nagpapahayag ng pagsang-ayon at pagsalungat. Pangalawa, nakapaglalahad ng sariling ideya o pananaw tungkol sa kahalagahan ng pagpapahayag ng opinyon ng tao. At panghuli, nakasasagawa ng malikhaing presentasyon tulad ng sabayang pagbigkas, slogan at kanta gamit ang naisulat na tulang isinagawa sa loob ng 3 minuto. Bigyan niyo muna kami ng 1 minuto upang ipakilala ang aming sarili. Ako nga pala, si Binibining Lana May Balakinto, At ako naman si Binibining Irina Perales. ang inyong guro ngayong araw. Ang mga naging sagot nyo kanina sa ating ginawang aktibidad at ang mga sagot nyo sa tanong ay may kinalaman sa ating tatalakay ngayon. Balikan natin ang video inyong napanood kanina. Kayo ba ay pamilyar sa kwentong iyon? Kung gayon ay may hinandang mga katanungan ng aking kapares na si Binibining Balakinto. Binibining Mendez, para sa unang katanungan. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Maraming salamat. Ginoong Cargas, bakit nakalbo ang dato? Tama, maraming salamat. Para sa panghuli, Binibining Tipudan, ano ang aral na napulot mo sa kwento? Magaling, maraming salamat. Bigyan natin sila ng palakpakan. Ang inyong napanood kanina ay isang kwentong bayan na naging sikat din dahil maraming tao ang nasisiyahan sa kwentong iyon. Ngayon naman ay may gagawin na naman tayo ng isang gawain. Ito ay pinamagatang Bunot ko, opinion mo! Ngayon ay bubunot muli kami ng 6 na yarn na nakatusok sa isang human 3D art gamit ang pambunot nito o ang tweezer. Ang bawat yarn na nakatusok ay naglalaman ulit ng mga pangalan ninyo. Kung sinong mga mag-aaral ang mabubunot ay siyang magbabahagi ng kanyang opinyon tungkol sa tanong na ibabahagi ni Binibining Balakinto. Narito ang 3 mag-aaral na sasagot sa unang katanungan. Inaanyayahan kong tumayo si Binibining Lapera, Binibining Subyono, at Binibining Cabanyero para sa unang katanungan. Para sa inyo. Ano ang masasabi nyo sa ginawang ng 2 babae sa kwento? Binibining Lapera. Maraming salamat. Binibining Susmenia. Tama, maraming salamat. At Binibining Cabanyero, mahusay, maraming salamat. Marina kayong po. Narito na naman ang 3 mag-aaral na sasagot sa ikalawang tanong. Para sa ikalawang tanong, inaanyayahan kong tumayo si Ginoong Asuro, Ginoong Cagas, at ang panghuli naman ay si Binibining Perez. Para sa inyong 3. Tama ba o tutol ka sa ginawa ni na Hasmin at Florida sa kanilang asawa? Para sa iyo, Ginoong Asuro. Maraming salamat. Ginoong Yaon. Tama, maraming salamat. Binibining Perez. Magaling, maraming salamat. Lahat ng inyong mga kasagutan ay tama sapagkat mayroon kayong iba't ibang pananaw tungkol dito. Maraming salamat at bigyan natin sila ng palakpak dahil sa magaling silang sumagot. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Ngayon ay dumako na tayo sa ating formal na talakayan. Ang pagsangtatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pagsang-ayon at pagsalungat sa pagpapahayag ng opinyon. Sa araw-araw na pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa, tayo ay nakababahagi ng ating saloobin, opinyon o pananaw tungkol sa isang pangyayari. Ang pagpapahayag ng opinyon ay isang bahagi ng malayang pamamahayag at mga karapatang pantao sa karamihan ng mga lipunan. Ito ay may malalim na implikasyon sa mga aspeto ng demokrasya, kultura at sosyal na pag-unlad. Ito ay nagbibigay boses sa mga mamamayan, nagpapalakas sa demokrasya at nagpapahayag ng pagkakaisa at pagkakaiba ng tao sa kanilang mga pananaw at damdamin. Kapag sinabi namang pagpapahayag ng opinyon, ito ay isang proseso ng pagpapahayag o pagpapahayag ng sariling pananaw. Saloobin, paniniwala tungkol sa isang tiyak na issue, ideya o pangyayari. May 2 uri ng udyat sa pagpapahayag ng opinyon. Ito ay ang pagsang-ayon at ang pagsalungat.
Unang hudyat nito ay ang pagsang-ayon. Ito ay ang pagpapahayag o pagpanig sa isang pananaw o punto. Karaniwang ginagamit ang mga salitang oo, opo, totoo, tunay, talaga, tama ka, siya nga, tanggap, sang-ayon at iba pang mga kauri nito. May mga halimbawang narito. Una, totoo ngang nakababahala ang mataas na baha sa bangkerohan. Pangalawa, tunay na may bagong presidente ang University of Southeastern Philippines. Pangatlo, tama ka. Maraming mga mag-aaral ang nais makapag-aral sa USEP. Pang-apat, sang-ayon ako na may pagpapakitang turo sa BSED Filipino 2. At panghuli, totoo ngang mahirap makapasok sa USEP. Yun ang mga halimbawa ng mga pangungusap na nakaayon sa pagsang-ayon. Ngayon naman ay ang pagsalungat. Ito naman ay isang hudyat na pagpapakita ng hindi pagpanig o hindi pagsang-ayon. Ito rin ay nagpapakita kung paano nagkakaiba ang dalawang ideya. Karaniwang ginagamit ang mga salitang huwag, ayaw, hindi, ngunit, subalit, datapwat, bagamat, hindi sang-ayon at iba pang mga kauri nito. Narito ang 5 pangungusap na halimbawa. Una, ngunit maling gawain ang pagpangopya sa katabi. Pangalawa, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Pangatlo, hindi lahat ng mga mag-aaral ay nakuha ng kanilang gustong kurso. Pang-apat, tunay na mahalaga ang buhay, dadapwat, mahalaga rin ang dangal. Panglima naman ay ako ay hindi sang-ayon sa tanggalin ang pagsusuot ng uniforme sa USEP. Upang maging interaktibo ang paksang ito ay magkakaroon tayo ng isang gawain. Ito ay tinatawag na Puso sa Salita. Ang gagawin ng klase ay hahatiin sa 3 pangkat na ang bawat pangkat ay gagawa ng isang tula na may 3 sakno. Ang tula na gagawin ay tungkol sa magulang na may 3 sakno. Bibigyan lamang sila ng 3 minuto upang makabuo sa isang tula. Sa ginawang tula ng bawat pangkat ay kailangan nila itong ipresenta sa malikhaing paraan. Katulad ng pagkanta, slogan, sabayang pagbigkas. Ang bawat kinatawan ng pangkat ay bubunot ng kanilang magiging gawain kung ito ay pagkanta, slogan at sabayang pagbigkas. Ang bawat pangkat ay bibigyan lamang ng 5 minuto para sa paghahanda naman ay 2 minuto. Kapag naipresenta ng bawat pangkat ang kanilang nabunot na gawain ay magbibigay ng karagdagang puntos. Dahil pagkatapos ng talakayan ay bibilangin ang kabuuang puntos na naipon ng bawat pangkat. Kung sino man ang may pinakamataas na puntos ay siyang mananalo at makakatanggap ng premyo. Para maging malinaw sa lahat, narito ang mga gawain. Tulawit. Kapag sinabing tulawit, ito yung mga nakabunot ng salitang kanta. Kailangan nilang bumuo ng sariling pyesa ng tula na may 3 sakno, na may pagsang-ayon at pagsalungat tungkol sa magulang na kanilang itatanghal sa pamamagitan ng pagkanta. Pangalawang gawain naman ay ang tinatawag na tulang tinig. Ito naman yung nakabunot ng salitang sabayang pagbigkas. Kailangan nilang bumuo ng sariling pyesa ng tula na may 3 saknong na may pagsang-ayon at pagsalungat rin na tungkol sa magulang na kanilang itatanghal sa pamamagitan ng sabayang pagbigkas. At ang panghuli naman ay tinatawag na slogan na kung saan ito yung mga nakabunot ng salitang slogan na kanilang itatanghal ang kanilang gawain na ang kanilang tula sa pamamagitan din ng slogan. Narito ang mga rubrics sa kanilang mga gawain.
sa inyong partisipasyon. Tunay nga kayo'y mga magagaling na mga mag-aaral. Kami ay napahanga sa pinamalas ninyong pagkamalikain sa bawat pangkat na ginawang gawain. Palakpakan natin sila. Mahusay. Ngunit sa inyong pagpresenta sa harapan ay may napansin kami ng aking kapares na mga naging kalakasan at kahinaan. Ang naging kahinaan ay may mga mag-aaral na hilang kooperasyon sa kanilang kagrupo, laging hindi sila tumutulong sa kanilang mga grupo, at may napansin din kami na ang mga mag-aaral ay hindi seryoso na tumanghal sa harapan, hindi nila sineryoso ang mga gawain. Subalit sa kabuuan, gaya ng sabi ko kanina, kayo ay mga magagaling. Mahusay kayo at malikhain ang paggawa ng gawain. Kayo ay nakakuha ng puntos! Sa pagtatapos ng talakayan, ay meron kaming itatanong sa inyo kung tunay ba kayo ay nakinig at may malalim na ba kayong alaman tungkol sa tinakay namin kanina. Para sa iyo, binibining pakibo. Bakit kailangan nating malaman ang paksang ito? Mahusay! Maraming salamat. Binibining Lapera, para sa iyo, ano ang iyong personal na pananaw o opinyon ukol sa paksang ito? Magaling, maraming salamat. Para sa panghuli, para sa iyo, Ginoong Yaon, paano mo napapanatili o napaigtingin ang iyong pagsang-ayon o pagsalungat sa pamamagitan ng iyong sariling karanasan o kaalaman? Magaling, mapakahusay. Maraming salamat sa inyong mga sagot. Ngayon ay may karagdagan pa kaming katanungan. Para sa iyo, Binibining Hakosalem, paano nakatutulong ang paksang ito sa iyong kakayahan na makipagtulungan o magkaroon ng masusing usapan sa mga taong may iba't ibang opinyon? Maraming salamat, magaling. Para sa iyo, Ginoong Asuro, ano ang kahalagahan ng pagpapahayag ng opinyon ng isang tao at sa demokratikong lipunan? Mahusay! At sa panghuli naman, Binibining Helia, paano mo naiintindihan ang konsepto ng pagsang-ayon at pagsalungat at paano mo ito magagawa sa mga sitwasyon sa iyong buhay? Mahusay, magaling! Bago tayo magtapos sa ating talakayan, ay may bibigay kami sa inyo na isang pagsusulit. Ito ang panuto. Basahin mabuti ang mga tanong. Bilugan lamang ang titik ng tamang sagot. 5 minuto lamang ang aming ibibigay sa inyo sa pagsagot ng mga katanungan. Ang 5 minuto ay magsisimula na. At dahil tapos na ang 5 minuto, ipasa ang papel sa harapan. At may sasabihin na karagdagang gawain. Bago tayo magtatapos sa ating talakayan ngayon, ay may inanda kaming isang aktibidad na kung saan ito ay magsilbing takdang aralin. Ito ay pinamagatang pagsusuri at reaksyon. Gumupit o magsaliksik ng isang editorial sa isang dyaryo o magazine, basahin ito at bumuo ng sariling pagsang-ayon o pagsalungat na inilahad sa isyu. Linyahan ang mga hudyat na salitang ginamit sa paglalahad. Idikit at isulat ito sa isang makulay at malinis na papel. Ilahad ang mga nagawa sa harapan sa susunod na araw. At narito ang rubrics para sa paggawa ng inyong silbing takdang aralin.
Bago natin formal na tapusin ang ating talakayan, balikan muna natin ang layunin sa aming pagtatalakay kung tunay bang naisakatuparan natin ito. Sa unang layunin, nakatutukoy ang pangungusap na nagpapahayag ng pagsang-ayon ng pagsalungat. Alam naman natin kanina sa ginawa nating aktibidad ay nakuha natin ito. Pangalawa naman, ay nakapaglalahad ng sariling ideya o pananaw tungkol sa kahalagaan ng pagpapahayag ng opinyon ng tao. Kanina may binigay kami mga ilang katanungan sa inyo upang kunin ang inyong opinyon. Pangatlo naman ay nakasasagawa ng malikhaing presentasyon sa bayang pagbigkas, kanta, slogan, gamit ang naisulat na tulang sinagawa sa loob lamang ng 3 minuto. Ito ay nangyari kanina sa ginawang gawain na pinangkat namin kayo sa 3 pagkat. Binibining kagatan, maaari ko na bang kunin ang listahan o ang mga tala ng dumalo sa araw na ito? Maraming salamat. Muli, ako nga pala si Binibining Lenny May Balakinto. At ako naman si Binibining Irina Esperales, Ang inyong tagapagpakitang turo ngayon. Maraming salamat!